Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa pagbabago ng panindigan ni Pangulong BBM. Yung sinabi niya na pag-aaralan na ng gobyerno yung posibilidad na pagpasok ng ICC sa bansa. Pagkatapos ng matagal na panahon, palagi niyang sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa, biglang nagbago ang hangin ng Pangulo. November 24, nagsabi niya, pag-aaralan natin yan. In response sa mga House resolutions, 3 resolution na po sa Kamara ang inihain, urging the Philippine government para papasukin ng ICC para imbestigahan si Pangulong Duterte. So, ito ang reaksyon ni Attorney Roque. Warning o advice. Mr. President, huwag kayong paloko o pauto sa inyong mga advisors. So, lumalabas na the President is getting the wrong advice. Ito ang exact dito po sa Philippine Star headlines. Title is, VP Sara appealing for DOJ do not allow ICC to come in. Okay. So, dalawang pag-usapan, Roque and Sara statements. Sabi ni Attorney Roque, I am worried that PBBM might be getting the wrong advice from people out to harass and muzzle FPRRD and VP Sara. I appeal, yon, nanawagan na, to President to ignore those sowing discord in the unity and dissension between the Marcos and Duterte families. Wow! Ang gandang panawagan. Dagdag na Attorney Roque So nananawagan siya na wag pakinggan ng Pangulo yung mga bumubulong sa kanya. Na parang lumalabas kasi pinag-aaway ang Marcos and Duterte family. Na parang nakikinig na naman ang Pangulo. Kaya nga parang nauuto. Dagdag na Attorney Roque, after the failed impeachment moves in the lower house on the Vice President, some ambitious politicos might capitalize on the ICC probe as a way to humiliate Sara or worse, remove her from office. So, sino ang pinaghihinalaan ni Attorney Roque na nagbibigay ng maling advice, nagbibigay ng gumagawa ng sigalot between Marcos and Duterte families. Ito, very clear. Sa tingin ko lang yung sinasabi niya nga ambitious politicos, wala nang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Siya nasa front line nito. Kaya lang, merong nasa likod ni Speaker Romualdez. Hindi niya gagawin ang mga ito on his own. Kasi, itong galaw sa House of Representatives ngayon, it runs contrary sa policy ng PBBM admin on ICC. Kasi, ilang beses nang nagsalita ang Pangulo na hindi niya papasukin ang ICC. Yan yung stand ng Pangulo. Hindi pa siya presidente noon, kandidato pa lang siya, senador pa lang siya o ordinary citizen. Sinasabi niya na wala talagang jurisdiction ng ICC. So itong ginagawa ng House of Representatives na
sunod-sunod ng mga resolusyon, nananawagan na papasukin ang ICC. Parang kinokontra niya ang Pangulo. At hindi. Grand scenario ito. It's a conspiracy. Bakit? Yan na nga, yung ambitious politicos na sinasabi ni Atty. Roque. As early as now, sisirain na nila ang Dutertes in preparation for 2020. So, sino ang nasa likod ni Romualdez? Si Romualdez ang frontline, kaya lang may utak. Kaya, according to Fair Lady Maharlika, ang nag-o-orchestrate lahat, walang iba, kundi ang First Lady Lisa Araneta Marcos, na palaging binabanggit ni Maharlika na ang hangarin ng First Lady is tuloy-tuloy ang paghawak sa poder ng gobyerno ng mga Marcos, Araneta ba o Romualdez. Yan. So, lahat ito, ang backing, ang amo ni Speaker Romualdez, ang First Lady Lisa Araneta Marcos. And then, nagdagan ko pa, ito, just connecting the dots. Si Senator Amy, in one interview, nabanggit niya, may mga American advisors ng administrasyong ito na ang advice is, as early as now, sirain na ang pinakamalakas na kandidato for president. Si Senator Amy ang nagsabi niya na. Ako nang ina-analyze ko at just connect the dots. So bakit may American advisors na nagsasabi tungkol yan? Analysis ko lang ito na yung CIA operative sa Pilipinas. Kasi tuwan-tuwa ang US government ngayon na nandyan ang PBBM admin at lamang na lamang ang US dito sa geopolitical competition China versus US. Lamang na lamang ang US dahil kumiling. Pumabor na ang PBBM admin sa US government, ang China na itsapwera. Kabaliktaran nung panahon ni PRRD na ang US na itsapwera, China ang namamayagpag. Ang Pilipinas po, ang ating bansa, napaka strategic po ang ating lokasyon. Sa labanan ng mga superpowers, whoever occupies the Philippines, lamang na lamang. Kasi nasa strategic location tayo. We are fronting two big ocean. Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Kaya kung nakabase ka, ikaw, superpower ka, you can go around the world. Madali. Kaya yun ang nakikita ko, ayaw ng bitawan ng US ang kanilang influence sa Philippines. And they must ensure continuity ng Marcos administration. Panahon ni Pinoy, okay, so Pinoy, sunod-sunuran sa gusto ng US. Akala ng US na mananalo si Mar Rojas. They were shocked nung may isang Mayor Duterte na nanalo. At it turned out na ang Duterte ito is anti-US, pro-China. So, yun po, ang mga advisors ngayon ng Pangulo, maliban kay First Lady Lisa, na yung ambition is to perpetuate their family in power, ito namang US, sila yung mga advisor na nang uuto pinapakinggan ng Pangulo. Kaya ito, medyo mainit ang sitwasyon natin yan tungkol sa ICC. So, let us see what will happen. Kung ano ba talaga, punta tayo sa dali kay BP Sara. Although, nire-respeto niya ang stand ng Pangulo na
pinag-aralan na yung posibleng pagbalik natin sa ICC. Sabi niya, dudulog siya sa DOJ at i-assert ang posisyon niya na unconstitutional ang pagbalik ng ICC sa bansa. So, banggaan na yan. Sara BBM na yan, magbanggaan na sa ICC. Kaya, very exciting ang political situation natin. Sana hindi tayo magkagulo ng dahil sa ICC na ito. Sana ang Pangulo mag-isip. Huwag po kayong magpauto sa mga advisors o nagsasabi sa inyo. Sana maging totoo kayo, Mr. President, sa inyong unang pahayag na nagustuhan ng taong bayan. Kaya bumoto kami sa inyo dahil maganda ang paninindigan nyo sa ICC noon. Ngayon, bakit nagbago? Dahil ba nauto na ba kayo ng mga Amerikano?